Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Mga sakop sa kapulisan nga gidestino sa Negros Oriental ug Siquijor i-inventory sa Police Regional Office 7. DOH-7 miklaro nga dili tambal sa sakit nga dengue ang siling labuyo ug ubang mga tanom. Vice Presidente Sara Duterte mi-resign isip sakop sa gabinete. Mga nasunugan sa Lapu-Lapu City dili mamiya sa dapit nga nasunugan. 90 anyos nga lalaki gipusil patay sa dakbayan sa Mandawi. Personal grudge usa sa mga motibo. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas og katawhan kutos mabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 og kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar og kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, PRO7 mohimog inventory sa mga personnel nga na-assign sa Negros Oriental ug Siquijor Police Provincial Office. Subay kini sa subling pag-umol sa Negros Island Region din adunay mga pulis nga gikan sa Sugbo ang nadestino sa probinsya nga gikinahanglang ibalik na sa ilang naandan nga unit. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Muhimog inventory ang Police Regional Office 7 sa mga police personnel nga redestino sa Negros Oriental Police Provincial Office ug sa Siquijor nga nasakop na karon sa bagong Negros Island Region. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jared Espilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Abirin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nga doon mga personnel nga naa na destino sa baong mga probinsya apan lumad nga taga Sugbo. Ang Norpo dunay 1,800 ka mga police personnel samtang ang Siquijor dunay 420. Apil na niini aga mga non-uniform personnel. Nagitinguha nila nga mahiwawan kung pila ka mga police personnel ang taga Sugbo nga ibalhin sa Piero 7 ug pila na usab ang taga Negros Oriental nga naa sa Sugbo ug Bohol. Yes, I think the better term will be there will be recalibration of the budget and of course of the personnel kay daghan gyud ang movement sir no kinsa kung mobalik from Negros to Cebu because daghan na assign sa Negros Oriental Provincial Police Office na from Cebu no? So obviously they will desire to go back to Cebu province. Kay lisod na magugayong mag-transfer o assignments when you are of a different police regional office. Wagi naman sa Kamkrame. Dili pareha karon nga kung mobalik ka from Negros Oriental to Cebu, ari ra ka sa Police Regional Office 7. Una na ang gilagdaan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang balaod nga nagbugna sa Negros Island Region nga naglangkob sa Negros Occidental, Oriental ug Siquijor. Gituha ni Pilare nga doon mahitabong restructuring sa gobyerno sa duha ka mga rehiyon. Ilabi na kung asa kuhaon ang panudlanan niini ug duna ba epekto sa budget sa Central Visayas. Dilhinon bago sa Piero 7 ang NIR sanglit nitong 2015 nahitabo na sab ang suway nga pagsiak sa maong isla gikan sa Central Visayas. Well, kung imong tanawon sir no, kung ma-minus ang Negros, then we can focus our anti-CTG or anti-communist terrorist group efforts to Bohol. No, kay mo na lang manay na ay gamay affectation. So, ang atong mobile forces can be readjusted dito sa Bohol. But our fight against mga usual criminals will be as relentless as before. Anti-illegal drugs, anti-illegal gambling, wanted persons, and loose firearms. No?
napamangyapon din ang mga problema. Usa sa mga problema nga gatubang karon sa Negros Oriental mao ang presensya sa New People's Army nga gitawag sa gobyerno nga mga communist terrorist group apan gihulagway ni Pilare nga nag-anam na kinig kahurot sa pagkakaron. Arnold Bustamante, CCTV. Pipila ka mga dapit sa Mandawi gibahaan tungod sa kusog nga uwan kaganinang buntag. Culverts nga bahin sa Barangay Tipolo padak-an sa City Engineering Office. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Niabot sa ubos sa tuhod ang tubig baha sa Lopez Haines Street sa Barangay Tipolo ug Mayor A.S. Fortuna Memorial Elementary School sa Barangay Gezo, Syudad sa Mandawi kaganinang buntag. Kini mao ang bahaunon nga lugar sa Mandawi kung adunay kusog nga uwan. Hinuon passable ra ang dan sa mga sakyanan. Mas ubos ang tubig baha itandi kaniadto nga mulapas sa tuhod. Gilayon ra usab nga nihubas ang tubig baha alas 11 sa buntag nga niabot lang og usa ka oras. Kini giingong resulta na sa aktibong pagpahigayon sa syudad og declogging og desalting operation sa mga manhole ug drainage. Manhole diri kay natabunan man to ba niya ang pinato elevate na to karon ang manhole cover na at least na natay access every time niya bilimpyuhan gyud siya og ayok eventually na kuha nga basura o kuli mga ligid ila ka book ligid ang nakuha so ligid ka flow freely ang water at the Mato dibiton nga aduna pa sila'y padak-an nga culvert sa gamayng bridge na himutang sa pribadong luna sa Barangay Tipolo aron makadagayday gilayon ang tubig baha sa Tipolo Creek. May budo mo dito ang tubig kung panahon ninyo ganina ang creek diha kadaliog na bali sa creek ang tubig na pag samot pag dito nga murag mga panel ba may budo ang kuan so dana na to improve ang Ang syudad padayon sa pagpahigayon og declogging og desalting operation sa mga manhole sa bahaon nga lugar aron pagpangandam sa ting-uwan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Cebu PD-RRMO miuyon sa tambag sa usa ka kongresista diin likayan una ang paggamit og classroom isip evacuation center apan gitataw sa mismong hipi nga last option lang ang paggamit sa maong lawak. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Giuyunan sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang tambag ni Pasig City Representative Roman Romulo. Bahin kini sa paglikay una sa paggamit og classrooms isip evacuation center panahon sa mga katalagman ilabi na ning panahon sa ting-uwan. Danang nakita sa magbabalaod nga kung magamit man ang classrooms para mamakwit sulod lang sa taas-taas ka panahon, maapektuhan hinuhon ang in-person classes. Gitataw ni Cebu PD-RRMO Chief Neil Angelo Sanchez nga ang classrooms katapusang option lang kung wala na ilaing mas maayo pa nga evacuation center. Ang usa ka LGU panangitan tag there's a 5th class municipality. Wa gid in town sa ilaing evacuation center nga may identified except the school, which should we say is the only evacuation center that can accommodate a number of evacuees. Butang na to safe. So, alangan magmoingon ang eskwelahan nga di pwede. But there are also rules to follow. Dungan pa sa pagpainumdum nga to sa mga residente nga kung mugamit man sa classrooms panahon sa pagpamakwit, kinahanglan responsable sila. Sama lang sa pagmaintenar sa kahinlo o paglikay nga mga guba ang mga gamit sulod sa maong lawak. Kini aron magpabilin pang anaa sa maayong kondisyon arong mga classrooms sa gayong mamalik na ang mga estudyante sa ilang naandang klase. Now, in camp coordination and management, in the CCCM aspect, dili lang kay ang local dream councils ang dunay responsibility. Even those affected has that responsibility to take care also of the that's in the guidelines sa DSWD. Hinuon nakita sa Cebu PD-RRMO nga adunay mga gymnasiums nga gipang upgrade aron magamit usab isip evacuation area. Ilabi na nga adunay pipila ka mga LGUs ang nakahigayon sa pagpalit og evacuation tents diin. Mahimo na lang i-share ngadto sa mga silingang lugar. Gian Navarro, CCTN News. Departamento sa Panglawas mitataw nga dili tambal sa sakit nga dengue ang siling labuyo ug uban pang mga tanom. Kini bisan pa man o moabot na sa dulan 7,000 na ang nataptan sa maong sakit lokop Central Visayas. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Sa gipagawas nga advisory sa Department of Health, gihimakak nila ang nangkatap nga impormasyon online bahin sa tambal sa sakit nga dengue.
Dili hinuon tinuod ang tambal nga siling labuyo sa dengue, ingon man ang uban pang mga herbal. Matod sa ahensya nga wala pay specific nga tambal sa sakit nga dengue. Gipasabot ni Dr. Ronald Jarvic Buscato sa DOH-7 nga sa kasamtangan wala pay dugang pagtuon nga nagpalig-on sa pagkaepektibo sa mga herbal nga tambal batok sa dengue. Apan na doon siya awhag sa ubang mga eksperto nga buot mususi unsa ba kaepektibo ang mga herbal. Siguro kung naatay mga kauban sa academic institutions nato nga ganahan nga mag-conduct og further studies or research to really assess or pagtan-aw kung kani ba gyud makatabang, no? Pero wala gyud tay available na data ana. Alang sa DOH-7, ang labing epektibo aron di mosamot ang sintomas sa dengue mao ang paghiling dayon ngadto sa mga espesyalista. Kini aron mas maatiman pa ang dengue patient, ilabi na sa higayong mawagtangan og fluids ang lawas tungod sa nasinating sintomas. Kani na kung dili ni sundo nato sa ato ang search and destroy, katong tanan nga natigom nga tubig after 7 days or kung naitlugan na after 7 days mag-produce dito siya og another batch of lamok, no? So posible gyud ni siya nga musaka pa kung dili nato ni tagaan og pagtagad. Sa kasamtangan, ana sa 6,968 ang natalang kaso sa dengue sa Central Visayas gikan Enero hangtod Hunyo ning tuiga. Sa maong gidaghanon, 18 nini ang namatay na, diin 1-month-old ang labing bata. Karong ting-uwan na, giawhag sa DOH-7 ang mga LGUs nga pagkusgan pa ang kampanya batok dengue. Ilabi na nga nagka-agresibo na ang mga lamok nga nagdala sa mong sakit ngadto sa bisan unsang lugar nga adunay stagnant water. Mong kinahanglan hinlo ang palibot, tugutan ng fogging sa lugar nga adunay potential outbreak sa dengue o pagpanagang na usab sa kaugalingon. Gamit ang mosquito repellents, no? DEET preparation, no? Yes, the DEET. Also, ang pag-avoid or paglikay sa pagsulog ng mga dark clothing because attractive magud siya sa lamok. Gian Navarro, CCTN News. Nisaka na ang status sa Cebu Provincial Hospital sa Balamban ngadto sa level 2 nga tambalanan. Pirmado kini sa DOH-7 Director Jaime Bernadas atol sa seremonyas kagahapon uban nila ni Governor Gwendolyn Garcia ug mga opisyal sa 3rd District. Kini mao ang labing una nga tambalanan nga gipanag-iya sa Kapitolyo nga nakakuha og taas-taas nga accreditation status sa Departamento sa Panglawas. Gikalipay ni Garcia ang kalambuan og malaumon nga ma-upgrade pa ang serbisyo tungod sa mga bag-ong gamit sa tambalanan. Lauman nga makatiman sila og mga pasyente sa intensive care unit ingon man sa respiratory therapy, tertiary clinic, laboratory ug uban pa. Muabot sa 129 ka mga individual sa Lapu-Lapu City ang nahimong benepisaryo sa kapin 2 milyones nga Sustainable Livelihood Program sa DULI 7. Kung diin kadaghanan kanila mga retrenched worker kung nga nataktak sa trabaho atol sa pagpandemik. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Sa 2.4 milyon nga gigahin sa Department of Labor and Employment kun DOLI 7 para sa Sustainable Livelihood Program alang sa Lapu-Lapu City, 129 ka mga individual ang nahimong benepisyaryo. 96 kanila mga retrenched workers ug 32 ang mga mural ug local artist gikan sa Mactan Artist Guild. Ang City Social Welfare and Development Office kun CSWDO mo ay nagpili sa mga benepisyaryo human sa ilang gipahigayon nga workshops matag klase sa negosyo. Ug kagahapong adlaw gitunol na kanila ang ilang mga panginahanglanon para sa ilang mga negosyo. Kung diin mobalor sa tag 25,000 pesos ngadto sa 30,000 pesos ang ilang nadawat nga mga supplies. Nagkadayang mga klase sa negosyo ang gipili sa mga benepisyaryo. Ang uban kanila nagsari-sari store, negosyo carts, mga luto-luto nga negosyo ug aduna usab nag-hog racing. Mapasalamaton ang pangulo sa CSWDO nga si Junard Abalos ngadto sa DOLI 7 sa pagpili sa dakbayan alang sa maong programa. Ulahan kayo ta sa kadaghang mga local government units diri sa probinsya sa Subo. Usa ang Lapu-Lapu silang napilian nga mao'y tagaan or buuan silang pondo para sa livelihood. Matod usab ni Jesus Montisilio ang focal person o representative sa DOLI 7 nga ang maong programa nagtinguha nga matabangan ang kadtong mga nawagtangan og trabaho ilabi na sa panahon nga maopay pagsugod sa pandemic.
Crystal Joy Filerca, CCTN News. Musunod, Vice Presidente Duterte may resign isip sakop sa gabinete. Mga nasunugan sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City, dili mamiya sa dapit na sunugan. Kanauguman pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett, and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you. Found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. Nangita pa mong gugog para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. Solve
fast and straight, that transmission to your home. Cine Cebu. Cine Cebu, Cine Cebu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fine, so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa ato mga balita, mi kanaog na sa katungdanan si Vice Presidente Sara Duterte isip sakop sa gabinete karon lang hapon. Mibiya na si Duterte isip Secretary sa Education o Vice Chairperson sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ko na NTF-ELAC o ELCAC. Gikonfirmar ni POC Secretary Chiloy Garafil nga gidawat na ni Presidente Bongbong Marcos ang resignation letter ni Duterte sa mao nga katungdanan. Apan wa gibutyag sa Vice Presidente unsa man ang hinundan sa pagkanaog sa maong posisyon sa gabinete. Nagpadayon si Duterte sa pagka Vice Presidente o gipasalamatan kini sa Malacañang sa nahimong serbisyo ni Duterte sa mao nga ahinsya. Upat ka mga pamilya nga nabiktima sa sunog kagahapong adlaw sa barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu, nihangyo nga sa atbang lang una sila sa nasunugang nga kasamtangang mupuyo. Kini aron lang mabantayan ang ilang mga dapit nga gitukuran sa ilang mga panimay. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Taliwala sa nasinating pag-uwan karong adlaw, imbes nga sa evacuation center nga gitagana sa barangay Pusok unta mo pasilong ang mga biktima sa nahitabong sunog kagahapong adlaw, mas gipili ni Charmaine Aliviado ug ang iyang mga igsuon nga mo pasilong sa duha ka tent nga ilang gi-request gikan sa barangay. Matud ni Kapitan Rani Imperio nga nihangyo kaniya ang pamilya ni Aliviado nga sa atbang lang sa nasunugang dapit sila kasamtangang mupuyo. Nihatag rahinon og pagtugot ang tag-iya sa maong luna. Tukod yan nga murag paabangan, pero wala pa may nag-abang diya. So pagtawang ka ito gabi, okay na po sila nga temporarily ato sila nga ito for 2 days. Ginitungod kay malaumon pa sila nga aduna pa sila'y makuha nga pwede pa nilang mapahimuslan. Ang ilang mong ginuna ng mga kung mapahawa daw sila nga ito, naako rin ang tawang usuod nga ito sa nasunog nga area. So napapuno sila ng abutang nga ito nga ilang pang pwede pang makuha ba. So muna nga ilang ibatayan at the same time. Si Aliviado o ang iyang mga igsuon kauban ang ilang mga ginikanan, nagpuyo ra sa usa ka panimalay nga naog daw gyud lakip ang ilang tindahan. Naog daw gyud ang balay nga kuando sa danas. Hinuon, gidugang ni Aliviado nga maayo ra ang ilang kahimtang sa maong tent, bisan pa man sa katugnaw sa panahon ug anaa na sila mga nadawat nga ayuda gikan sa barangay ug sa local government. Tungod kay duha ra ka adlaw ang gihatag nga pagtugot gikan sa tag-iya sa maong dapit, gidugang ni Aliviado nga kuhaon ra sila sa ilang mga parinti sa sunod nga adlaw. Samtang ang pipila ka mga biktima sa sunog kasamtangan na usab nakipuyo sa ilang mga kaparintihan. Matod sa City Social Welfare and Development Office kun CSWDO nga posibleng makadawat og tag 10,000 pesos ang mga totally damaged nga mga panimalay, samtang 5,000 pesos ang partially damaged. Makadawat usab og tag 5,000 pesos ang mga sharers ug 3,000 pesos ang renters. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Ubay-ubay nga mga kawani sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang nahatagan og exemption sa biometrics. Kini mao'y gipahibaw ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia human kansilaha ang biometric exemption niadtong miaging semana. Ang cancellation gihimo sa Acting Mayor tungod sa taho nga dunay mga department heads sa City Hall nga nagdawatan og sweldo apan way sud-sud sa ilang trabaho o daily time record. Matod ni Garcia nga daghan ang mga iyang naaprobahan nga request human nga gikonbenser nga ngayan nga hatagan og partikular nga mga field personnel. Lakip sa hatagan og sa acting mayor og exemption mao ang mga department heads og mga office heads diha sa City Hall.
Gikondenar sa Department of Foreign Affairs ang nagbangga sa barko sa Pilipinas ug sa nasod sa China sa Ayungin Shoal nga misangpot sa pagkaangol sa pipila ka mga sakop sa Navy. Gipaningkamutan sa DFA nga himuong mas malinawon unta ang konsultasyon ngadto sa China aron han-ayon ang isyu sa West Philippine Sea. Kini bisan pa man og nakita sa ahensya nga sukwahi ang nahimong baruganan sa China sa ilang mga pasalig ngadto sa Pilipinas. Gipahinumduman sa DFA ang China nga tahuron ang katungod sa soberanya sa Pilipinas. Legal counsel sa suspendido nga mayor sa Mamban Tarlac nga mihimakak sa giingong koneksyon ngadto ni Guo Huaping. Labi na nga gihuptan ni Senador Sherwin Gatchalian ang dokumento nga giingong usalang ang mao nga tao. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gihimakak sa legal counsel ni suspended Mamban Tarlac Mayor Alice Guo ang pasangil bahin sa koneksyon ngadto ni Guo Huaping ang tag-iya sa passport nga may gihuptan ni Senador Sherwin Gatchalian. Ilabi na nga dako ang pagduda sa mong senador nga posibleng usa lang ang identity nilang Mayor Alice Guo ug ni Guo Huaping. Matod sa abogado ni Guo nga si Attorney Stephen David nga kinahanglan dad-on ni Gatchalian ang gihuptang dokumento ngadto sa korte aron mapamatud-an. Dugang pa nga maglisod sila sa pagtubag sa mga depensa sa publiko karong adunay laing natribukar bahin sa gidudahang identity sa kontrobersyal nga mayor nga giingong nalambigit sa Pogo operations. Samtang andam nga tubagon sa kampo ni Mayor Guo nga siya usa ka Pilipino pinagi sa paghatag sa mga substantial evidence. Kini aron mapalig-on pa ang iyang gihuptang Filipino citizenship ug pagpuyo nini sa Pilipinas sud na sa taas nga panahon. Dugang pa ni David nga dili mahimo sa nasod nga China ang dual citizenship ug kung kinahanglan mo bisita pagbalik sa maong nasod kinahanglan mo kuha og Chinese visa isip visitor. Giango Pino ni Guo ang hagit nga pamatud-an nga siya usa ka Pilipino ug buhaton ang tanan aron mo paborka niya ang mga gihuptang katungod. Gipresentar ni Gatchalian ang ebidensya gikan sa Board of Investments bahin sa pamilya ni Guo ug diha nakita nga si Guo Huaping nisud sa Pilipinas niadtong 2003. Gian Navarro, CCTN News. Gimanduan ni Police Regional 7 Director Brigadier General Anthony Abirin ang Cebu Provincial Police Office nga si Colonel Percival Sorilla nga ipaniguro nga dili na masubli pa ang nahitabong karambula sa mga batanon dito sa lungsod sa Liloan. Gawas niini, mimando usab kini nga kadtong mga nakasa sa karambula pasakaan yun og kaso. Kainunduman nga dadakpa na ang napo ka mga batanon nga mga responsable sa rambol sa barangay poblasyon sa lungsod sa Liloan niadtong Domingo sa kadlawon. Musunod, 30 anyos nga lalaki gipusil patay sa dakbayan sa Mandawi. Personal grudge usa sa mga motibo. Kanaw guban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Be equipped, be empowered, and be informed. Caris, Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year.
First is the Charis National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Charis Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Charis international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Charis Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Sini Cebu, For your internet connection and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable.
Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Cine Cebu, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Cine Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Balik sa atong mga balita, usa ka 30 anyos nga lalaki gipusil patay sa barangay Umapad, Dakbayan sa Mandawi. Personal grudge, usa sa mga motibo nga gisubay karon sa investigasyon sa kapulisan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Ang lalaki gipusil patay sa Purok Tambi sa Barangay Umapad sa Mandawi alas 12:40 City sa udto kagahapon. Ang biktima gilang nga si Marlon Moani Lanyoza, residente ra usab sa maong lugar. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, ang biktima nagbarog atubangan sa ilang junk shop sa dihang giduol o gipusil sa makadaghang higayon sa usa sa duha ka lalaki nga nagsakay og motorsiklo. Gilayon ra usab nga nisibat ang mga sospek. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron mailhan ang sospek og motibo sa pagpatay. Apan matud ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro ang tigpamaba sa Mandawi City Police Office nga usa sa ilang gisubay nga motibo ang personal grudge. Aduna na usab sila gitino nga persons of interest. Naani siya ay posibilidad nga kaila rasad pod sa kuan, kaila rasad pod sa biktima kining suspect. So mao na nga atuwa sad pod nga sa investigation sa ato ang kapulisan na ay person of interest. So, posible sa po nga ang family or kinsa aning victim makailarat na kung kinsa ang possible suspects. Mato ni Villaro nga ila usab ipatan-aw kung adunay mga CCTV footage sa giagian sa motorsiklo nga gisakyan sa mga sospek. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mambaling Police Station aduna nay suspek sa mipusil patay sa usa ka kawani sa barangay sa sitio Mikabaha, Barangay Dulho, Fatima niadtong miaging adlaw. Tanang ang gulo gipangsubay na karon sa kapulisan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nanay na ilhan nga suspitsado ang Mambaling Police Station sa responsable sa pagpusil patay kang Edward Abayon, 44 anyos, nga taga sitio Puntod, Alaska, Mambaling na tugal Lunes sa udto sa sitio Mikabaha, Barangay Dulho, Fatima. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga giandam na sa Mambaling Police Station ang mga dokumento alang sa pagpasaka sa kaso sa nagbinugtong nga suspitsado. Mipahibaw niya si Police Major Efren Diaz Jr. ang pamilya sa biktima gitakdang bubisita sa opisina nini aron ihatag ang dugang mga impormasyon may kalabutan sa posibleng hinungdan sa pagpamusil. They have already identified the suspect and they will be filing the case. Magwat po sila kay murag na wala magito murag nakamsan magit sa kinabuhi ang ato ang paano ang atong biktima. So nagulat po siya sa pamilya nga maadto karon dito sa case or maadto sa mo ilang i-connect ang pamilya kung kanus available ang pamilya nga para maka-proseso na sila sa complaint. Ang biktima nga si Abayon gingong nagtrabaho isip Admin Officer 3 sa Barangay Hall sa Mambaling sa Dakbayan sa Sugbo. Dugan na Rafter nga daghan ang nakakita sa hitabo tungod kay naatulusab kini sa udtong tutok din daghang mga tao nga nangaon sa lugar. Naay mga witnesses dito no. So again, kinahanglan ginato niyo kanang naay mga napoy mga pasalamat punta sa ato ang mga katilingban niya ng lugaran no nga ning cooperate sa atong kapulisan sa paghatag sa witness because it was murag imposible po kasi wala kakita no kay it was kanang udtong tutok alauna. And then we really appreciate sa kanang kaisog sa atong mga mulupyo niya ng lugar kay wala sila wala mong witness magpadayon gini na ni problema. So again we would encourage everybody di lang kay kanang lugaran no nga let us kung dili mo ganita ganahan og kriminalidad atong tabangin ninyo ang mga kapulisan. Dunay mga anggulo nga gisubay sa kapulisan sa pagkakaron apan nagdumili lang una kini sa pagtug-an samtang nagpadayon pa sila sa ilang investigasyon. Arnold Bustamante,
CCTNO. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Saire 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hantod ugma, dinig hapon sa inyong paboritong tulumanon, Saire 47.